Justin, anak ni Noli de Castro, may nakakalungkot na inamin tungkol sa kalagayan ni Kabayan. Trending na pinag-uusapan ngayon ang batikang broadcaster na si Kabayan Noli de Castro dahil sa sinapit nito. Si Kabayan Noli de Castro ay isa sa pinakamatagal at pinakakilalang mamamahayag ng ABS-CBN, lalo na bilang anchor ng TV Patrol at host ng programang Kabayan. Gayunman, noong 2001 ay pansamantala niyang iniwan ang mundo ng pamamahayag upang pasukin ang politika. Umalis siya sa ABS-CBN upang tumakbo bilang senador ng Pilipinas at matapos manalo ay tuluyan siyang naglingkod sa pamahalaan. Kalaunan, naging Vice President din siya ng bansa mula 2004 hanggang 2010. Sa panahong ito, hindi siya aktibo sa broadcast journalism dahil nakatuon ang kanyang tungkulin sa serbisyong publiko bilang halal na opisyal ng bayan. Matapos ang kanyang termino sa gobyerno, bumalik si Noli de Castro sa ABS-CBN noong 2010 at muling ginampanan ang kanyang papel bilang mamamahayag. Muling napanood siya sa TV Patrol at napakinggan sa programang Kabayan. Bagay na ikinatuwa ng maraming Pilipino dahil sa kanyang matatag at makataong paraan ng pagbabalita. Gayunpaman, noong Oktubre 2021 ay muli siyang umalis sa ABS-CBN nang ipahayag ang kanyang planong nagpagbabalik sa politika bilang kandidato sa pagkasenador sa halalan ng 2022. Kalaunan nagpasa siyang hindi na ituloy ang kandidatura, dahilan upang siya ay muling bumalik sa larangan ng pamamahayag. Noong November 2021, opisyal na bumalik si Kabayan Noli de Castro sa ABS-CBN bilang host ng kanyang programang Kabayan sa radyo at noong Enero 2023 ay tuluyan siyang nagbalik bilang anchor ng TV Patrol. Ang kanyang pagbabalik ay simbolo ng kanyang patuloy na paninindigan sa pagbibigay ng tapat na balita at serbisyong pampubliko. Sa kabila ng ilang beses na pag-alis at pagbabalik, nananatili ang mahalagang figura si Kabayan Noli de Castro sa kasaysayan ng pamamahayag sa ABS-CBN at sa puso ng sambayanang Pilipino. Samantala, isang araw na nga lamang ay hindi na siya dumadalo sa programa hanggang sa napabalita ngang may iniinda ito sa kanyang katawan, dahilan upang matigil na ang kanyang serbisyo sa programa. Mas maaga ngayong taon, napansin ng mga manonood niya na ilang linggo na siyang hindi lumalabas sa kanyang mga programa sa telebisyon at radyo. Ipinaliwanag kalaunan ni Kat na ang kanyang ama ay nakaranas ng mga komplikasyong may kaugnayan sa sciatica. Kaya kinakailangan nitong magpahinga at magpagaling muna ng malayo sa mata ng publiko. Ang sciatica ay isang kondisyon na nakakaapekto sa sciatic nerve, ang pinakamahabang ugat sa katawan na nagmumula sa ibaba ng likod, dumadaan sa balakang, pababa sa binti. Nangyayari ang sciatica kapag naiipit at naiirita ang sciatic nerve, kadalasan dahil sa slip disc spinal problem o matagal na maling postura. Hindi ito sakit mismo kundi senyales ng problema sa ugat at kadalasan nangangailangan ng pahinga, therapy o gamutan, depende sa tindi ng kondisyon. Kumakot naman ang atensyon ng kanyang kalagayan dahil sa post ng kanyang anak na si Kat, kung saan humihingi ito ng panalangin para sa kanyang ama na sumasailalim sa isang operasyon. Hindi naging madali ang pinagdaraanan ni Loli Castro. Wala pang ang balita kung kailan siya makakabalik sa serbisyo. Matanda rin kasi si Kabayan, kaya naman napakarami na rin komplikasyon ang kanyang nararamdaman. Ipinagdiwa nga ni Noli de Castro ang kanyang 76 years old na kaarawan noong Hulyo 6. Bukod sa pagiging mamamahayag, kilala nga rin siya sa paglilingkod niya bilang ika-12 Pangulo o pangalawang Pangulo ng Pilipinas mula 2004 hanggang 2010 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Dahil sa kanyang mahabang karera sa media at pampublikong serbisyo, siya ay tinuturing na isa sa pinakakilala at pinakapinagkakatiwalaang personalidad sa telebisyon sa bansang Pilipinas.